Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? Hey guys, meron na naman tayong aalamin at i-react ngayong araw na to. Ito'y galing kay Update PH. Sabi nga niya dito, yung ating BRP Malvar na HDF 3200 frigate has been delivered and is en route to the Philippines. Wow! So ayan na mga idolo. Ito na talaga. Paparating na ang ating frigate na Miguel Malvar. Grabe na, nakasabit na, no? Ano pa kaya yung mga ating mga personnel sa Philippine Navy, di ba? Siyempre, narabig din yung mga yan. Swerte din ng mga personnel na dyan madidestino dyan sa Navy ship na Miguel Malvar. Nabubuhay tayo. Malvar. Kasi syempre, bagong-bago, di ba? Kaya kailangan talaga, pag-aaralan pa nila ng mga igiyan at gumawa ng mga exercises at drills para yun nga, magamit nila ng gusto ang kakayahan ng ating Miguel Malvar. Yeah, boy. So yun, panoorin na natin mga idolo. Big news, bros. Recently, Naval News had the opportunity to visit the HD Hyundai Heavy Industries shipyard to check on the progress of these cutting-edge vessels. Grabe, no? Laki, no? Ano ba yan? Dalawa ba yan o isa? Diba? Parang iba ata yung nasa likod. Kung magkaparehas lang. Diba? Parang astig yung yung radar ng isa sa dulo, di ba? Astig. However, intriguingly, they were not granted access to the BRP Miguel Malvar. The frigate is reportedly in its final fitting out and testing phase, which likely involves installing access to the BRP Miguel Malvar. The frigate is reportedly in its final fitting out and testing. Yan ba talaga yan? Yan ba talaga yung ating Miguel Malvar? Meron ganyan? Ang tawag niya sa Amerika? Diba yung yung Otomelara, tapos yung 16 cells, parang ang daming cells naman ata niyan. Diba? Saka yan, parang hindi naman yata Miguel Malvar yan, mga idolo. Sana kung ganyan talaga yung Miguel Malvar natin, no? Hindi lang 16 cells, was 32 cells, diba? Mas astig, diba? Tapos yung ganyan, yung pangatlong armaments na yan, sa Amerika, diba? Dapat yan harap likod talaga diba? Kasi yan nakikita ko sa ibang naval ship talagang harap likod sa atin yung secondary gun lang natin is nasa likod lang, diba? Kaya kailangan dapat talaga harap likod, diba? Para yun nga madepensahan natin yung ating barko, lalo na sa mga missile, sa drones or anything na fighter jet yan, pwede rin tirahin yan, diba? Sa air, diba? Kaya kailangan talaga dapat harap likod para sa akin mga idolo kasi yun talaga yung nakikita ko talaga sa ibang barko, lalo na sa ibang bansa, di ba? Kaya kailangan ganyan din sa atin, di ba? Para stick, di ba? Phase, which likely involves installing advanced weapon systems, sensors, and electronics. This tight-lipped approach has sparked curiosity, with many wondering what secrets the frigate holds. What cutting-edge technology or capabilities could the ship be outfitted with that require such secrecy? According to report, kung titingnan mo talaga, parang yan talaga may pangalawa talagang yung secondary gun sa harap, di ba? Kung ganyan talaga yan, astig yan mga idolo, di ba? Talagang astig ang ating Malvar, di ba? Kung pati yung Diego C lang, if I'm not mistaken mga idolo, yung pangalawang Malvar class natin na frigate, may ganyan din. Di astig, di ba? Sana yung din natin yung
tawag dito, yung ating Jose Rizal class, lagyan din ng ganyan. Para kahit na konti yung barko natin, masasabi naman natin na yun nga, di ka libre ang ating mga barko. Hindi lang basta-basta. Kahit na dalawa pa lang ang frigate natin, tsaka dalawa pa lang yung ating corvette. Yung Jose Rizal class nga, naging corvette na. Tapos itong dapat na corvette na Malvar, naging frigate. Ang kulit ng siya. Hindi ko pwedeng bakitin. Free free commercial natin dyan. Labas ng labas sa ating cellphone, mga idolo. Kaya nakaka-ano rin. Nakaka-irita rin, mga idolo. Yun nga yung kaya ng sabi ko, di ba? Kung parehas yung Jose Rizal class natin, pati yung Malvar class natin, may ganyan sa harap, yung nasa gitna, gitnang-gitna. Sana ganyan talaga, mga idolo, para astig ang ating barko. The BRP Miguel Malvar is scheduled for delivery in December 2024, but recent rumors on ship monitoring websites suggest it may already be heading toward Philippine waters. While there is no official confirmation, these speculations have generated excitement within the maritime defense community. Historically, ship commissioning projects often come with surprises, and this... Parang ibang barko yan. Di ba? Ibang barko naman yata yan. Yun nga yung minunod sa gitna. Nakalimutan ko kasing tawag dyan. Secondary kandin. Yan ba yung Mega Malvar class? Parang na iba. Di ba? Could be no exception. If the frigate does arrive ahead of schedule, it will mark a significant moment for the Philippine Navy. The addition of the BRP Miguel Malvar is particularly critical for operations in the West Philippine Sea, where tensions over territorial disputes remain high. Try Colgate. Boss muna natin, mga idolo. Yung nagbabalik tayo. Parang iba nga talaga to Oh? Diba? Parang hindi Miguel Malvar. Parang nabubulit. Nabulbulit. Iba So, ano lang tayo, nag-hope lang tayo na talaga na may ganyan yung sarap Yung secondary gan sarap Kaso parang nga, ibang barko to Diba? Pero sana in the future, kung wala talagang ganyan, yung secondary gun din sa Arab, malagyan din the future sana. Kung may space pa, alam ko naman may space naman din sa para dyan sa secondary gun yan. Ay, stick na lang talaga sana yung ating mga barko kung may ganyan, secondary gun din. Ganun talaga. Continues to strengthen its fleet. The arrival of this frigate will serve as a clear demonstration of the country's commitment to defending its maritime sovereignty and interests. The HDF 3200 frigate is a state-of-the-art, multi-mission warship designed to handle various operations, from maritime patrols and anti-surface. Yan. Ganyan yung itsura ng ating Malvar class. Wala talaga sa harap. Walang space Pwede rin naman kasi sa tuktok yun malapit sa tawag dito sa radar. Minsan kasi nakikita ko doon sa tuktok ng sa may captain na sa taas ng captain. Taas ng captain. Doon sa doon sa taas ng ng kung saan nakaupo yung captain, di ba? Hindi natin lang. Basta yung malapit sa sonar o sa solar nila o sa radar, ganyan. Diba? Wala sa likod lang talaga ata talaga. Ay, buhay. Surface warfare to combat support and humanitarian missions. Built with stealth capabilities and equipped with advanced radar and missile systems, this frigate is a game changer for the Philippine Navy. Its versatility and firepower make it a formidable force in the region. Key features of the HDF 3200 include modern weapon systems capable of engaging aerial, surface, and subsurface threats. The ship boasts cutting-edge sensors and electronics for improved situational awareness,
while its enhanced survivability and mobility allow it to operate effectively even in contested waters. The BRP Miguel Malvar is more than just a ship. It's a symbol of progress, a tangible result of the country's ongoing efforts to modernize its armed forces under the AFP modernization program. Its arrival signals that the Philippines is serious about becoming a stronger maritime nation capable of protecting its waters and supporting regional stability. The addition of the BRP Miguel Malvar will significantly bolster the capabilities of the Philippine Navy's littoral combat force, which plays a critical role in safeguarding our coastal and territorial waters. This modern frigate is expected to complement existing assets like the Jose Rizal-class frigates and the Del Pilar-class patrol ships, creating a more robust and versatile fleet. Yun, no? So, unti-unti naman ang ina-upgrade yung mga Del Pilar-class natin. Tatlo yun. So, di ba? Sana mapabilang sila sa frigate type na, di ba? The future. Kasi nga, dahil nga hindi deliver sa atin to ng US maraming tinanggal na mga armaments. Parang natira lang yung Otto Milara. Tapos mga simple machine guns, di ba? So tayo na yung naglalagay ng mga mga secondary gun, o mga ganyan, pati yung yung mga Sea-Star yan, pwede lagyan, pati mga torpedo, yan, pati mga missile, di ba? O mga yun. Kung ano po mga pwede pang ilagay doon sa ating Del Pilar class, sana malagyan din, di ba? Para yun, kahit pa paano, kahit naluma na yung mga Hamilton class na yun na galing sa Amerika na ating pinangalan na Del Pilar class, di ba? Magagamit natin ng gusto. Kahit pa paano, kahit luma na itong mga barkong ito, malaking tulong pa rin sa atin to, di ba? Yun nga, mabantayan natin ang ating EEC o ating bansa, di ba? Sa mga nabubuli sa atin, diba? Sana. With its advanced systems, the BRP Miguel Malvar can operate in challenging environments, including the West Philippine Sea, where the Navy conducts maritime patrols to assert sovereignty and ensure freedom of navigation. It will also enhance the Navy's ability to... Kaso di mo naman mapapadala yan sa West Philippine Sea, diba? Kasi siyempre, pag nagpadala ka doon ng mga Navy ship, ibang usapan na yun, mga idolo, diba? Dapat mga Coast Guard lang muna ang naghaharap-harapan, no? Pati yung sa kabila, Coast Guard din. Pero siyempre, may nakikita na rin tayo mga Navy nila na sa malayo na naka-antabay din sa kanila, diba? Bakit tayo hindi pwede na maglagay din doon, diba? Kahit pa paano masabi natin na kasi syempre pag sinabi mo ng Navy ship na yung nakalagay doon, wala, iba na ibig sabihin talaga na parang gusto mo na ng gulo, ganun ang tingin ng ng nabubuli sa atin, di ba? Kaya hindi tayo basta-basta nang pwede maglagay ng Navy ship doon sa West Philippine Sea. Nangiharap sa kanila yun, ibang usapan na talaga yan. Pero syempre nakaantabay din yun na malapit sa West Philippine Sea, syempre, di ba? Para yun nga, in case of emergency, makarating na agad yung ating Navy ship doon, di ba? Pero yun nga lang, mas marami ang Navy ship ng kabila, di ba? Parang gusto nila sila yung maghari sa karagatan. Kung grabe silang yung gumawa ng mga barko, bibilis nilang gumawa ng barko, di ba? Iba't ibang klase, destroyer, yan, yung mga aircraft carrier nila, di ba? Frigate, corvette, di ba? Kompleto sila Kaya, ay nako. Pero ang bibilis talaga nilang gumawa. Hindi ko alam kung bakit yung US nahihirapang gumawa ng mga barko ngayon. Siguro maraming shipyard ng Chinese ngayon. Yung China talaga. Mas marami silang shipyard kaysa sa US. Kaya yun, talagang gusto nila talagang maghari talaga no? Pati military power talaga, kasi doon naman nakasalalay yung lahat sa isang bansa, yung military power, gaano kalakas, diba? Kumbaga yun ang magiging basehan kung isa kang malakas na bansa dahil sa military. Kaya ganun na lang talaga silang yun yan, tayo ng mga artificial island yan malapit sa
O nandyan mismo sa West Philippine Sea, di ba? Tinayuan ng mga military base doon, di ba? Mga runways, pati mga siguro mga missile capability rin meron na doon, nakatago. Di ba? Kaya saglit-saglitan lang talaga tayo, tayo, ilang minuto lang mapapadpad na dito yung mga missile nila sa atin. Di ba? Na hindi natin man namamalayan. Di ba? At wala pa tayong pangdepensa ng ganun talaga. Kung mga ilang hundreds ang ipadala nilang missile, sabihin natin hindi lang hundreds, diba? Thousands of missiles na ipato nila sa atin, diba? Paano natin madidepensahan yun, diba? Kahit na sabihin mo yung mga allied country natin magpadala ng mga kagamitan dito, hindi naman basta-basta yan. Okay, yung mga hindi basta-basta madidepensahan yan lahat. Lalo ko mga cruise missile yung mga yan, diba? Ang bibilis na mga yan, diba? Hindi basta-basta ang missile lang ibato sa atin. Grabe yung dilubyo mangyayari sa ating bansa kapag yun nangyari, di ba? Kaya sana hindi umantong sa ganun at kung makukuha pa talaga sa usapan ng maayos, di ba? Why not? Ayaw naman natin ng gera dahil pare-pareso naman tayong andyan, talo dyan, di ba? At mas lalo talo tayo, di ba? Kasi dito mangyayari ang gulo. Kahit nasabihin mo yung mga allied country natin magpadalan dito, tulungan tayo, hindi naman sa kanilang bansa ang gegerahin o maapektuhan kundi sa bansa natin, di ba? Kaya sana hindi talaga mangyari dahil hindi ko maisip kung saan tayo pwede magtago, di ba? Hindi naman tayo duwag, di ba? Pero syempre, di ba? Ilang libong missile yan, di ba? Wala ka talagang pagtataguan diyan. Nako po. Kung lalaban, wala naman tayong problema kung lalaban tayo, di ba? Pero sayang ang buhay, di ba? Sayang ang ang bansa natin, di ba? Kung magiging war place itong Pilipinas, di ba? Dami ko nang sinasabi, mga idolo. Wala pa tayo sa mga kalahati ng video. Ito na. Respond to various scenarios, from defending the country's exclusive economic zone, EEZ, to providing disaster relief in times of calamity. The BRP Miguel Malvar represents more than just an upgrade to the Navy's fleet. It embodies the aspirations of the entire Filipino people for a stronger and more capable military. As tensions rise in the Indo-Pacific region, this frigate will not only serve as a deterrent to potential aggressors but also as a source of national pride, showcasing the Philippines' resolve to protect its sovereignty and interests. This ship is also a testament to the growing partnership between the Philippines and South Korea. Over the years, South Korea has been a reliable partner in the Philippines' defense modernization efforts, providing advanced military hardware, from fighter jets to naval vessels. The collaboration on the HDF-3200 frigates is yet another example of the strong defense ties between the two countries. The arrival of the BRP Miguel Malvar is just the beginning. As the Philippine Navy continues to modernize, more projects are on the horizon, including the acquisition of submarines, additional corvettes, and offshore patrol vessels. Each step brings the Navy. Sana matuloy yung submarine na yun, mga idolo, di ba? Kasi Singapore may submarine niya, di ba? Tayo, malit na bansa lang ang Singapore, pero grabe din ang military power nila, di ba? Kahit na konti lang din ang kanilang mga personnel doon, talagang delikad kalidad yun. Tutuloy tayo doon. Kanilang mga kagamitan, di ba? At may sila, submarine. Diba? Sana matuloy din yun in the future ng submarine natin, pero matagal pa ang hihintayin natin doon, mga idolo, kasi ngayon wala pa tayong pinubukyot na submarine. Hindi naman basta pag umorder ka madi-deliver agad yan. Hihintay ka pa ng mga ilang taon talaga dyan
para ma-deliver yan, di ba? Pero sana magkaroon tayo maski isa o dalawa, di ba? Mas maganda kung tatlo, di ba? Kung harap man tayo, sana lakihan na natin yung pangarap natin, di ba? Di ba? Pero kahit na isa, basta magkaroon tayo, wala na. Basta yun, magkaroon tayo. Huwag na tapisan yung mga budget ng ating military. Huwag na lang tapias, di ba? Paano naman yung mga plano natin, mga kailangan bilhin? Di ba? Kasi nasimulan na natin na magkaroon ng mga bagong kagamitan, di ba? Sana ituloy-tuloy every year, may ma-procure tayo ng mga kagamitan, di ba? Para sa ating military, di ba? Kasi napapanahon na talaga ngayon yan. Sa mga kaguluhan ngayon, di ba? So, kailangan handa rin tayo in the future kahit pa paano, di ba? Na madepensahan natin yung ating bansa kahit pa paano. Kahit nasabihin mo konti pa lang yung ating mga kagamitan, at least, di ba, meron at bago. Yun naman ang importante doon, di ba? Yun nga lang, sana madagdagan pa every year ang ating mga military armaments, di ba? Yun lang naman ang hiling natin, mga idolo. Closer to becoming a more formidable force capable of addressing the challenges of the 21st century. So, bros, let's keep our eyes on the horizon and stay tuned for updates. The BRP Miguel Malvar is more than just a ship. It's a symbol of hope, progress, and security for the Philippines. Its arrival will undoubtedly inspire confidence in the Navy's ability to defend our waters and contribute to regional peace and stability. So yun guys, so nalalapit na talaga na mapunta sa ating mapunta na sa ating bansa ito at dumaong na sa ating karagatan itong barkong ito, diba? At mapabilang sa ating Navy fleet itong Malvar class na unang Malvar class natin. At yung pangalawa, hihintayin din natin ngayong taon. Sana ngayong taon din, diba? Kasi ang sabi naman, ngayong taon may i-deliver din bago mag third quarter, fourth quarter. Basta ngayong taon, may i-deliver din yung pangalawa nating Malvar class, diba? Para yun, may ka-partner naman yung ating isang frigate na Malvar class, diba? Diba, mga idolo. So, hintayin na lang natin ulit yung mga update dito, mga idolo, ha? At alam ko sana, ma-vlog na natin na nandito na sa bansa itong Malvar class na frigate, na unang-unang Malvar class natin na frigate. Ba, di ba, mga idolo? So guys, ilalagay ko sa description down below ang full video na to, pati po ang YouTube channel ni Update PH, mga idolo. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe din po sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button. At huwag niyo pong kalimutan na i-follow din po ako sa Facebook page at in the future po sa aking TikTok, mga idolo. So mga idolo, dito na po tayo magtatapos. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.